people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Nag-Ovaltine ba kayo ngayong araw na to? Syempre, una sa lahat, gusto ko munang batiin ang lahat ng aking mga kaibigan na laging sumusubaybay dito araw-araw, lagi-lagi. Sa mga nag-aabang dyan ng Mama Sam Vlog, maraming salamat. At higit sa lahat, syempre, gusto ko rin batiin si Christine Ann Perez na talaga naman laging maganda ang kanyang beauty. O, diba? Kaya naman ngayong araw na to, gusto ko rin batiin kayo ng Happy Pride Month. So, yon. So, syempre, proud ako bilang ako. So, yon. So, sana kayo din, maging proud din kayo kung sino man kayo. Kayo man ay mapababae, mapalalaki, bakla man o tomboy, ay maging proud sa inyong sarili. Huwag niyong ikahihiya ang inyong kasarian dahil tayo ay anak ng Diyos. So, diba? So, yon. Kaya naman, dapat itaas mo ang bandila mo kung sino ka man. O, diba? So, huwag kang mahihiya na maging isang babae. Charot. So, yan. So, dapat happy lang. So, dapat ini-enjoy natin yung buhay at higit sa lahat, syempre, dapat kilala mo ang sarili mo. Yun yung napaka-importante. Alam mo dapat kung ano ang gusto mo, alam mo dapat kung ano ang hinahanap mo, at higit sa lahat, alam mo dapat kung ano ang puso na meron ka. So, yon, kaya yourself, diba? So, yon. Ngayong araw na to, oh my gosh, marami tayong chika na talaga naman magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon sa ating mga chika update dahil talaga naman, oh my gosh, nakakanginig na naman ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na to. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa gandang Binibini number 13? Tingin mo, Mama Sam, siya kaya ang makakakuha ng corona ng Binibini Pilipinas International ngayong taon na to, si Binibini 13? To be honest, I love her. Gusto ko yung presensya na meron siya. Gusto ko yung beauty na meron siya. Kung Binibini ang pag-uusapan natin, isa siyang very Binibining Pilipinas. So, aabangan ko siya. Titignan ko kung siya nga ba ay tatanghaling bagong reyna ngayon ng Binibining Pilipinas this year. At syempre, tignan natin yung mga eksena niya. Tignan natin kung kakabog nga ba siya ng bonggang-bongga. Kung ganda, talagang maganda siya. Gusto ko yung beauty na meron siya. Pwede siyang Binibining Pilipinas International. Pwede siyang Binibining Pilipinas Globe. So, tignan natin kung masusukit nga ang corona ng mga nabanggit nating corona. Di ba? Kasi syempre, kung masusungkit niya nga ba ang mga nabanggit nating titulo dito sa Binibining Pilipinas. Kasi nga, talaga yung ganda niya, may ino-offer siyang ganda. And I love her beauty. But hindi ko lang alam kung paano siya e-eksena, kung paano yung execution niya. So, yun yung abangan natin. But for now, gusto ko yung beauty talaga ni Binibini 13, Binibini 11. Maganda din si Binibini 11. At syempre, maganda din syempre si Shannon, no? Diba? At hindi lang yan, si Binibini 14 din. Talagang kabog din yung beauty. So, ayan yung mga gusto ko ngayon sa Binibini. Number 11, number 13, number 14, and number 40. O, diba? So, tingnan natin kung kakabog nga ba sila ngayon taon na to dito sa Binibining Pilipinas. Mama Sam, ano naman masasabi mo kay Trisha Martinez? Kay Trisha Martinez, to be honest, I'm a little bit afraid dahil nakita ko nung presentation nila, parang medyo tumaba itong si Trisha Martinez. I hope na sana makapag-diet siya konti, no? Para maka-eksena siya ng todo-todo. And I wish na manalo siya ngayong taon na to. And good luck kay Trisha Martinez. Laban lang, di ba? So, yun. So, huwag kayong mangamba. Alam ni Trisha Martinez ang ginagawa niya at alam niya kung paano niya ipapanalo ang corona ng Binibining Pilipinas International ngayong taon na to. At yan yung abangan mo kay Trisha Martinez. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo sa bagong kinoronahan na
Miss Colombia Universe. Tingin mo Mama Sam, aabot kaya si Daniela Tolosa Rocha sa top 5 ng Miss Universe katulad ng pambato nila noong nakaraang taon? Hindi ko alam. So, depende sa kanya kung paano niya paghahandaan. So, maganda ang ino-offer niya na istorya. Kasi ang kanyang story dito ay dati siya nyatang ibis, tapos biglang pumayat, at ngayon nagtatry na pumasok sa mundo ng pageantry. Kasi noong last year, naging casting din siya dito sa, nag-audition din siya dyan sa Miss Colombia. Tapos hindi yata siya nakapasa. Tapos this year, ito yung perfect timing sa kanya, nakuha niya, nasukit niya yung corona ng Colombia Universe, di ba? So, ibig sabihin, destiny is there. So, gumagalaw ang destiny sa kanya. So, ngayon, hindi ko lang alam kung ano at paano siya kakabog pagdating sa Miss Universe. Kung akong tatanungin mo, syempre iba yung ganda ng kandidata nila noong nakaraang taon, saka iba yung galing. So, ngayon, eto, tingnan natin kung paano niya paghahandaan ang laban ng Miss Universe. Alam naman natin ng mga Colombian, Diyos ko, madali sa kanila pumasok sa semifinals, madali sa kanila ang makatungtong sa top 10, sa top 5, depende na lang talaga sa presentation at saka sa mga makakalaban nila kung gaano kalakas. Pero knowing Colombia, lagi silang palaban, lagi silang kabog at hindi nila ipapanalo ang isang kandidata ng ganun-ganun lang. So bihira sila ma-El Tocuyo sa competition. Kaya feeling ko, itong kandidata nila ay aariba yan sa Miss Universe, lalo na meron siyang istorya. So, abangan natin, di ba? You're excited for her? Ako, hindi masyado. Charot! So, yun. So, abangan natin. Tingnan natin kung paano siya kakabog sa Miss Universe. And good luck, di ba? Good luck kay Daniela Tolosa Rocha. O, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam Althea Ambrosia, ready na para sa supranational. Tingin mo Mama Sam, kakabog ba si Althea sa supranational? Tingin ko ito yung babaeng palaban. So, nananahimik siya, di ba, lately? Kasi malapit na ang kanyang alis papunta sa Poland para mag-compete ng supranational. I'm so excited for her dahil naniniwala ako sa kakayahan na meron siya. Naniniwala ako na kaya niya makipagkabugan, makipagsabayan sa kompetisyon ng supranational. Yung beauty, bilang Pilipina beauty talaga, ayan yung baon-baon niya sa competition na to. And I believe, di ba, na talagang kakabog siya sa competition ng supranational. So, naniniwala ako sa power, naniniwala ako sa beauty, kasi talagang pinaghahandaan niya at higit doon, talagang kita mo naman, palaban si ate, hindi siya basta-basta. Ito yung matapang na Pilipina na alam mo na may ganda, Filipina beauty ang ino-offer at ready to fight talaga para sa competition sa supranational. And tignan natin kung siya nga ba ang ikalawang babae na magdadala ng corona ng supranational sa ating bansa. I'm so excited for her. So last year naka-first runner-up tayo. So let's see kung ano ang kayang marating ni Althea Ambrosia dito sa competition ng Miss Supranational ngayong taon na to. So, sa Team Philippines, good luck sa inyo. Diba? So, yun. So, laban lang. And then, of course, sana full support tayo sa kanya. Kasi, hindi naman biro ang haharapin netong laban doon sa Supranational ngayong taon na to. At speaking of Supranational, Mama Sam, tingin mo, sino ang mas kakabog? Si Tara Valencia o si Althea Ambrosio? Interesting. So, parehas silang magkaiba yung ino-offer na beauty. So, para sa akin siguro mag-focus muna tayo kay Althea. And then, I think matagal-tagal pa naman si Tara Valencia. So, kung ganda at kabugan, kaya din makipagkabugan ni Tara Valencia sa supranational. But, siguro pagandaan niya ng todo. May 1 year siya, di ba? From now on until next year. So may 1 year siya i-prepare yung sarili niya, especially in communication skills and sa mga aspeto na kailangan niya dito sa supranational. So ang importante ay standby siya at lalaban siya sa susunod na taon. So, mahaba-haba yung proseso sa kanya. Pwede pa siyang magpaganda ng bonggang-bongga. Kung mananalo si Althea, kaya niyang i-back-to-back ang laban sa supranational. Basta mag-prepare lang siya ng bonggang-bongga. Sabi ng ganon,
pag pinagandaan mo ang laban mo, meron niyang patutunguhan. Diba? So, yun. So, good luck kay Tara Valencia at saka kay Althea. Wish all the best, syempre. At para naman sa sumunod na chika, Krishnan Gravides, sinundan ang mga yapak ni Ashley Subiano. At dahil parehas sila na-appoint na Miss Charm at parehas silang nag-resign, ito nga usap-usapan nga ngayon sa social media na si Krishnan Gravides ay nasa Miss World Philippines na. Isa na siya sa mga officially candidates ngayon dito sa Miss World Philippines. Ang inaasahan nga natin, di ba, sasali siya sa Miss Grand. So, yes, parang tingin ko sinusundan niya yung yapak ni Ashley. So, after na ayawan ang Miss Charm, go to the Miss World. And let's see kung ano ang magiging kapalaran ni Krishnan Gravides dito sa Miss World. Speaking of Miss World, so Mama Sam, tingin mo si Krishnan Gravides na kaya ang mag-uwi ng Miss World Philippines ngayon taon na to? Depende sa laban niya. Kilala naman natin si Krishnan Gravides kung paano siya lumaban, di ba? So talagang lalaban at lalaban yan. So I'm so excited for her. Pero I'm a little bit afraid kasi baka mamaya hindi Miss World Philippines ang makuha niya dito. Baka ang makuha niya ay Reyna Hispano-Americana, di ba? Kasi parang feeling ko yung beauty niya, oo nga naman, maala Katrina Ligado kasi ang datingan nito, yung kabugera, rampadora, so parang I think go to the Reyna Hispano-Americana ang magiging drama ng award dito ni Krishnan Gravides. But sana wag naman, sana Miss World. But alam nyo, sa totoo lang, ang pinaka nalulungkot ako, kung Miss World man yung makuha niya, sa next year pa siya lalaban. So maghihintay na naman siya ng mahabang panahon. Kung Reyna Hispano ang mabibigay sa kanya, maghihintay pa rin siya ng another year. So parang walang pinagkaiba doon sa Miss Charm. So, wait on January, wait on February, mga ganon. So, parang sabi ko nga, sana ang nilabanan niya ay, Miss Grand Philippines. Kasi sa Miss Grand Philippines, pag naipanalo niya ang Miss Grand Philippines, automatic, punta na siya sa October. Diba? So, yon. So, sayang. Feeling ko pa naman maganda yung kahinatnan niya sa Miss Grand Philippines, but wala tayong magagawa, inayawan niya. So, yon. So, gusto nila dito sa Miss World. So, gusto nila maghintay uli. So, sana wag lang dito sa Miss World, wag naman sana maulit yung nangyari kay tawag dito, yung dating Miss World natin na naghintay ng ilang taon bago mailaban. Sana wag mangyari yun kay Krishnan Gravides. But, ang alam ko lang, maghihintay siya sa next year, kasi sa next year pa uli yung Miss World at maghihintay siya kung Reyna Hispano-Americana ang maibibigay sa kanya, maghihintay uli siya ng next year sa January. So, ganun din, di ba? So, yun, good luck kay Krishnan Gravides and wish all the best na sana makaariba siya ng bonggang-bongga dito sa laban niya sa sa Miss World Philippines. Feeling ko magko-corona yan dyan, for sure. So, nothing impossible. Kasi alam natin na yung ganda na meron siya ay talagang kabog at kayang makipagsabayan talaga. Diba? So, yon. And then, para naman sa sumunod na chika, Atisa Manalo, second runner-up sa Miss Universe Philippines. At syempre, ang isa sa mga malakas din na kandidata sa Colombia ay nag-second runner-up din. Mama Sam, anong tingin mo? Ano ang problema sa color pula? So, yan. Kasi nag-red din to, di ba? So, parang katulad din kay Atisa Manalo. Well, ang masasabi ko ay malas ang pula. Charot. So, huwag kayong magpula. Hindi swerte sa inyo yan. So, yan. So, ang akin, ayun yung kapalaran nila eh. Kahit magaling sila, so, ito yung kapalaran nila. So, maglaban na lang sila doon sa Miss Cosmo. Ganon. So, I hope na sana itong dalawang kandidatang to from Colombia at saka Philippines ay makarating uli sa laban sa national pageant sa Miss Universe. So, we are hoping na Atisa Manalo ay mag-compete one more time dito sa Miss Universe Philippines. So, parang paghihintay natin noon, so maghihintay ulit tayo ngayon. So, I hope na
mangyari yon. Kung destiny talaga to ni Atisa Manalo, mangyayari yon. At ganun din kay Miss Colombia, di ba? So try again for the second time, maybe next year or after a year, 2 years, ganon. So let's see kung makikita natin uli sila sa mga national pageant at kung makakarating nga ba sila sa inaasam nilang the universe rather. Di ba? So yon. So I hope, di ba? Lalo na kay Atisa, naghihintay tayo. But tignan natin kung papalarin nga ba ang ating Atisa Manalo na masungkit ang corona ng, syempre, ng inaasam natin na parang para sa kanya na maging isang kandidata sa Miss Universe. O, di ba? Kasi maraming naniniwala na si Atisa Manalo nga daw yung susunod na reyna ng Miss Universe. But tignan natin yan. And then, of course, reyna ng Miss Philippines, kasado na. So, kasado na nga tawag dito, Alexi Brooks bilang Miss Eco International 2025, and then nandiyan din si Tara Valencia for 2025 Supranational, at syempre ready na si si Cyril Payumo para naman sa Miss Charm for 2024. So, siya na nga daw yung ipapalit ngayon sa Miss Charm. Ang bongga, di ba? So, hindi na maghihintay ng ganong katagal itong si Cyril Payumo. So, para sa akin, sinuwerte siya ng bonggang-bongga. And then, of course, Atisa Manalo for the Cosmo, na talaga namang inaabangan ng lahat, na sinasabi nga nila na baka si Atisa ang mag-uwi ng corona ngayong taon na to. So, yan. And then, tingin nyo ba, itong kandidata natin na set ng The Miss Philippines ngayon ay very strong contender nga ba para sa international pageant? Kung ako tatanungin mo, yes. Strongest sila at wala akong nakikita na, alam mo yun, na weakness sa kanila. Kundi kumbaga, lahat sila ay malalakas, lahat sila ay palaban, lahat sila ay susubukan ang galing nila. So, pwedeng mag-Grand Slam, di ba? So, yun. So, yun yung abangan natin. Kung kaya nga ba ng 4 na babaeng to na hindi nakarating sa Miss Universe, i-Grand Slam ang corona mula sa Miss Charm. So, tingnan natin si Cyril Payumo kaya ang koronahan ng Miss Charm ngayong taon na to. And then, of course, si Atisa Manalo kaya ang koronahan ng Miss Cosmo. And then, si Tara Valencia kaya makoronahan din ng Supranational. At saka, syempre, si Alexi Brooks ay makoronahan kaya para sa Miss Eco. So, mag-Grand Slam kaya sila. So, tignan natin, no? Ako parang feeling ko, yes, kaya nilang mag-Grand Slam kasi very strong tong mga to. At hindi imposible yan, di ba? Kasi, kita nyo naman si Cyril Payumo, Diyos ko, minsan itong nanalo sa international pageant. And then si Atisa Manalo, alam naman ninyo yan, kakabog yan. At saka si Tara Valencia. So, si Alexi Brooks, possible din, di ba? So, exciting. So, hindi man sila nanalo ng Miss Universe, pero ang laki ng chance nila na maging Grand Slam tong 4 na to sa international pageant. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! See you tomorrow guys!